Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin na mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, bali dito sa ating pinag-uusapan patungkol sa karapatan ng anak sa kanyang mga magulang, kasama na doon ng babae, anak na babae, ay ito yata ang pinaka mahabang tatalakayin natin, ang dahilan kung bakit ito'y napakahalaga na may paliwanag natin ng sapat na pagpapaliwanag. Dahil ito kasi ang pinaka puhunan o pinaka pangunahing pangangailangan ng sangkatauhan, lalo-lalo na ang mga Muslim, sa pagtatayo ng kanilang Muslim na community. Community, lipunan ng Islam o lipunan ng mga Muslim. Siyempre kasi, sino ba yung sa pagtatayo ng Muslim community o lipunan ng mga Muslim, ay hindi mo pwedeng itayo yun ng nag-isa ka lang o dalawa lang kayo. Ibig sabihin, sabi nga ng mga nagpapaliwanag ng Islam, mag-umpisa ito sa pamilya. Kung ang lahat ng pamilya ay magampanan nilang kanilang tungkulin sa kanilang mga anak, lalo-lalo na siyempre sa mga kababaihan, ay doon nila may tatayo ang tunay na lipunan ng mga Muslim. Kapag nag-umpisa sa pinag-ugatan. Siyempre kasi, ano ang nagiging problema ng mga tao? Ang problema ng mga tao kasi, bakit magulo ang kanilang mga lipunan? Gawa nung ang mga taong naninirahan dun sa community na yun ay mga ligaw. Pero kung inumpisahan mo ang pagturo mula sa pagkabata at natutunan ng mga bata, mga murang edad, ang tamang katuruan ng Islam at naipamuhi nila ito mula sa murang edad pa lang, baga maaga pa lang ay naipamuhi na ng Islam, at kapag dumami ang ganung klase ng mga tao, doon may tatayo ang community ng mga Muslim. Isisingit ko lang mga kapatid, daming nagrereklamo. Halimbawa na lang halimbawa na lang. Ito halimbawa pero tunay na pangyari. Bakit daw nabago na yung sistema dito sa Bangsamoro, ay bakit marami pa rin problema? Eh, ang problema kasi ang mga tao wala sa Islam eh. Sabi nung iba, masusolve ang problema pag nagkakaisa. Ngayon mga kapatid, pag nagkakaisa, paano magkakaisa? Magkakaisa ba tayo? Magkakaiba tayo ng paninindigan? Hindi tayo pare-pareho ng paninindigan? Malayo tayo sa Islam? Pwede ba tayo magkaisa? Hindi. Hindi tayo pwede magkaisa. Pero kung pare-pareho ang ating pananaw sa ating paninindigan, ating paniniwala, ating gawain, magkakaisa tayo automatically. Automatic na eh. Kaya yun ang hindi naintindihan ng mga nagsasalita na kayso ganito, kayso ganun. Mga kapatid, palakasin natin ng dawa, ipapaliwanag natin ng Islam. Ayaw man o gusto ng sino mang ayaw, sino man ang gusto, mananaig ang tamang community o mangyari ang tamang community kung maumpisahan mo sa tamang pagtuturo. Sino ang tinuturuan? Siyempre, pinakaunang madaling turuan bata kasi katulad na ipaliwanag natin sa mga naunang paliwanag natin. Ang bata kasi ay kumbaga sa malinis pa ang kanyang puso,
Malinis pa ang kanyang kalubang, kaya madali pang turuan. Okay? Madali pang turuan. Kaya itong ginagawa natin mga kapatid ay kumbaga sa long range. Kumbaga, tinitingnan natin yung kung paano hindi man natin, paano tayo makapagtayo ng tunay na komunidad ng Islam, ay mag-umpisa tayo sa tamang pag-aalaga sa ating mga anak. Allahu Akbar. Kayo ng dahilan, mga kapatid, kung bakit medyo mahaba yung paliwanag natin, kasi kailangan natin eh. Kasi hindi pwedeng biglayin na sabihin mo bukas sumakalawa, na bago mo na yung isang community ng ligaw ng mga Muslim, bukas sumakalawa, magiging matuwid na Muslim na. Hindi ganoon. Bakit? Itong sinasabi ko, hindi naman to galing sa kumbaga sa kawalan ng kaalaman eh. Ang basihan natin, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaano katagal siya nagtayo kumbaga sa bago na nitayo ang Muslim na community. May 10 taon bago nangyari. Propeta na siya, tayo kaya, hindi naman tayo propeta. Kaya ang punto dito mga kapatid, kailangan maging malinaw sa atin. Kasi yun ang dahilan kung bakit itong mahaba yung usapan natin. Sa pag-aalaga ng sanggol, una, ang mga kabaihan, pangalawa, ang mga kalakihan, kasi ang gusto natin mangyari, matututo tayo kung paano natin alagaan ang ating mga anak kung sakaling hindi man nangyari sa panahon natin ang pagtatatag ng tunay na mga Muslim sa isang komunidad ay sa susunod na generation. Ibig sabihin, pag lumaki na yung mga inaalagaan natin at ganun ang kailang kinalakhan, ganun ang kailang kinamulatan, ay magiging maganda na. Kaya huwag kayo magmadali mga kapatid, kumilos lang tayo, bahala ng Allah sa atin. Ang mahalaga, ang ituturo natin tamang katuruan mga kapatid, yun ang mahalaga doon. Ngayon, babalikan ko ng konti yung aya na nabanggit natin. Kasi sabi nga ng mga scholar, yung mga, ibig sabihin, yung mga dalubhasa na mga pangunahing mga may alam sa Islam, sabi nila, itong itinuro ng banal na Quran sa pamagitan ng pagtuturo, ibig sabihin, ito yung unang-unang pinag-usapan dito, si Luqman. Ang nabanggit sa surat Luqman sa banal na Quran. Sabi na ito daw yung pinakabatayan, pinakabasihan sa pag-aalaga ng sanggol. Balikan natin yung aya, dahil yun ang huling na ipaliwanag natin. Yung sinabi ng Allah surat Luqman, ganitong pagkasabi, ba'a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya bunayya aqimus salah. O aking anak, isagawa mo ang pagsasala. Tingnan yung, sabi ng mga scholar, paraging ipinag-utos ang pagsasala, na ibig sabihin, akim, itayo mo ang sala. Ibig sabihin nun, kumplituhin mo ang pagtayo ng sala. Hindi yung nagsasala na parang tumutok ang manok. Mabilis. Ano ang halaga? Walang halaga yung ganun sala. Napapagod lang yung gumagawa, pero wala siyang halaga. Ibig sabihin yung iqamatus sala, ang pagsasagawa, pagtatayo ng sala, sabihin, gawin mo ang lahat ng arkan, lahat ng haligi ng sala, lahat ng syurut, lahat ng kondisyon ng sala, lahat ng gawain sa sala, isagawa mo sa pinakatama. Kapag isinagawa mo ang lahat ng gawain sa sala sa pinakatama, hindi mo pwedeng isagawa ng mabilis. Allahu Akbar. Kaya sabi nga ng mga scholar, ang unang-unang tagumpay na nabanggit sa banal na Quran ay tagumpay ng mga tao na nagsasagawa ng sala, nagsasagawa ng sambayang ng tama, kumpleto. Yun yung nabanggit sa Suratul Mu'minun. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, ba'a'udhu billahi minasyaitanir rajim, qad aflahal mu'minun. Katunayan, nagtagumpay ang mga mananampalataya, mga mu'minun. Ano unang katangian nila? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dahil sila ay nagawan nila yung pagsasala na kumplito ng khusyu'. Sabihin, kumplito ng pagkataimtim na sinasagawa nito na talagang kumpleto. Na nandun yung pagkatakot sa Allah, nandun yung pagpapakumbaba, nandun yung pag-iintindi, pag-unawa dun sa kanilang ginagawa, lalo-lalo yung kahulugan ng kanilang binibigkas. Kaya yun ang unang-unang tagumpay. Kaya tingnan yung turo ni Luqman sa kanyang anak, sabi niya, Ya bunay, o aking anak, aqimus salah.
Isagawa ang pagsasala ng kumpleto ng khusyo, kumpleto ng haligi, kumpleto ng kondisyon, kumpleto ng mga sunna. Pagkatapos, anong kasunod? Sabi ni wa'mur bil ma'ruf. Ipag-utos mo ang pagsagawa ng mabuti. Wanha 'anil munkar. Ibig sabihin, hikayatin mo mga tao tungo sa Islam. Sino tinuturuan niya? Anak niya. Allahu Akbar. Pagkatapos sabi niya, wasbir ala ma asabak. Maging matatag ka, tiisin mo ang anuman ang problemang napapaharap ka dahil dun sa paghikayat mo sa mga tao tungo sa Islam. Magtiis ka. Inna dhalika min azmil umur. Dahil itong gawain na pagkatapos mo isagawa ang Islam sa pamagitan ng pagsagawa mo ng kumplitong pagdarasal, kumplitong sala, kumplitong sambayang, pagkatapos mong gawin ito, natural, hikayatin ng mga tao tungo sa tamang gawain. Ipag-utos mong mabuti, ipagbawal mong masama. Wasbir ala ma asabak. At tiisin mo, magtiis ka habang isinasagawa mo ang mga ito. Ang papatupad ng Islam, paghikayat ng iba tungo sa Islam, ay marami kang haharapin na problema. Kaya maging matatag ka, maging matiisin ka. Kasi doon ka magtatagumpay. Allahu Akbar. Pagkatapos ng isagawa ng Islam, sabi niya, wala tusair khaddaka linnas. Huwag kang lumingon na hindi ka nakatingin sa mga tao. May mga tao kasi na nagmamataas. Sa pagmamataas kasi, anong isa sa uri ng pagmamataas? Habang nakipag-usap ka sa mga tao, hindi ka nakatingin sa kanila. Pisngi mo lang ang nakikita nila, hindi nakita yung kabuuan ng mukha mo. Yung tinatawag na, wala tusair khaddaka linnas. Huwag kang lumingon habang kumakausap pa sa mga tao. Ibig sabihin, ipakita mo yung pagmamahal mo sa mga tao na gusto mo silang ituwid, gusto mo silang dalhin sa tamang katuruan. Allah. Wala tusair khaddaka linnas. Huwag kang magmataas. May mga tao na minsan akala na napakagaling na nila na ipapatupad nila Islam. Pag nakipag-usap sila sa mga mangmang, hindi sila nakatingin. Pag nakipagkamay, nakaganon lang. Hindi naman nahahawakan yung kamay nung kinakamayan niya. Ano yun? Magmamataas yun eh. Magmamataas yun. Wallahi al-azim, magmamataas yun. Kung sakaling kayo mga kapatid na nasa lugar ng Arabia, nakaranas kayo ng Arabo na ganun magipagkamay, hindi nahahawakan yung kamay nung nakipagkamay sa kanya, magmamataas yun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kailangan pag nakipagkamay ka, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi nga isa sa mga sahaba, nahihiya ako na alisin ko yung kamay ko sa kamay ng propeta, at ang propeta, hanggat hindi mo inalis ang kamay, hindi naalisin ang kamay niya. Hanggat hindi mo inalis ang kamay mo, habang kayo nagipagkamayan. Allahu Akbar. Dapat ganun tayo. At nakaharap tayo na nakangiti. Hindi ka nakaharap. Pagkatapos sabi na, wala tamshi fil ardi marahan. Habang ikaw yung naglalakad, huwag kang magmataas, magmayabang. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dahil ayaw ng Allah doon sa mga tao na mayabang, mapagmataas. Waqsid fi mashik. Ibig sabihin, dahan-dahanin mo yung paglalakad, hindi yung waqdud min sawtik. Hinaan mo yung salita. Kapag nakipag-usap ka sa mga tao, mahina, hindi yung malakas na para bang ang kausap mo'y bingi. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Dahil ang pinaka masamang tunog ng sigaw ay sigaw ng donkey, sigaw ng himar. Siyempre walang himar dito sa Pilipinas, pero may himar sa ibang lugar, katulad ng Arabia o iba pang lugar ng mga Muslim, mayroong donkey. Walang donkey sa Pilipinas, pero may mga tao na ugaling donkey. Astaghfirullahaladzim. Kaya sabi ng mga scholar, itong paliwanag ni Luqman ayon sa banal na Quran ay ito ang pinaka tama, kumpletong pamamaraan ng pagtuturo, pangangalaga sa sanggol o sa sino man ang tinuturuan. Napakahalaga kasi mga kapatid. Kaya patawarin niyo ako kung mahaba ang may papaliwanag. Unang-una, hindi ko ito paliwanag ng mga scholar. Kinokopya ko lang. Hindi naman ako scholar.
Huwag kayo magtaka kung mahaba kasi napakahalaga mga kapatid. Napakahalaga. Ano ang katibayan na napakahalaga ng edukasyon? Karamihan sa mga bansa, Muslim o hindi, pinakamalaking budget ng isang bansa ay sa edukasyon. Yung iba, gusto lang magpatatag ng kanilang military, kaya pinakamalaking budget nila ay sa military. Pero ano ang kasunod ng military kaagad mga kapatid? Edukasyon. Kaya itong pinag-usapan natin kung paano natin i-educate, paano natin turuan ng ating mga anak. Siyempre, sabay na dito ang babae at saka lalaki. Kaya sabi nga ng mga school, ito daw ang pinakakumpleto na pamamaraan ng kung saan magkasama yung kung paano may paliwanag yung karapatan ng Allah, karapatan ng tao, karapatan ng sarili mo, at kung paano may tuwid ang sarili mo sa pag-ugali. Allahu Akbar. Kaya sinasanay natin ang ating mga sarili. Pagkatapos, sasanayin natin ang ating mga anak sa tamang pagkakilala sa Allah, tamang pag-uugali sa iba, at tamang pakitungo, pangangalaga sa ating mga sarili. Allahu Akbar. Kaya, ano ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pag-uugali? Sabi ni Akmalul Mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Ang pinaka-kumpletong pananampalataya ng mananampalataya, ang sino mang pinakamabuting pag-uugali. Diyan muna kayo mga kapatid, pagpatuloy po natin. Kaya mga kapatid, katulad ng sinabi ko sa inyo, patawarin ako kung napahaba ang aking paliwanag sa paksang ito o dito sa episode na ito patungkol sa pag-aalaga ng sanggol kasi ganun siya kahalaga. Ngayon mga kapatid, pagpatuloy po natin. Anong sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang pinakakumplitong pananampalataya, ang sinong pinakamabuting pag-ugali. Okay. Ibig sabihin nun, kailangan turuan natin ang ating mga anak sa pagiging totoo. Pagiging totoo sa ating mga pananalita at pangangalaga sa ating mga dila, ating mga bibig. Kaya alagaan natin ng dila, bibig ng ating mga anak na hindi makapagsalita ng kung ano-anong salita na masama. Lalo-lalo na yung paninirampuri, lalo-lalo sa mga kabaihan. Kasi kung may, sabi nga nila, yung pag may lalaking chismoso, nakakuha ng ugali ng babae. Sorry mga kabaihan, ayun ang totoo. Kasi ang chismis ay nag-umpisa sa mga kabaihan. Kaya wag natin turuan ng mga anak natin lalo na kayo mga ina. Minsan, pag nag-umpukan ng mga babae, ay puros chismis. Yun na nakita ng kanilang mga anak, lalo na mga kabaihan na kanilang mga anak. Masamang ugali yun, mga kapatid namin ng mga kabaihan sa inyong mga anak. Kaya minsan, ito, ugali ng ama, ugali ng ina, pero kadalasan ama. Tuturuan niya magsinungaling ang kanyang anak. Allahu Akbar. Halimbawa, merong kumatok ng pinto. Alam na kung sinong kakatok o baka may problema o gano'n. Sabihin sa anak niya, anak, sabihin mo wala ako ha. Astaghfirullah. Tinuruan mo anak mo magsinungaling. Kung nakagawin na nung bata na sinungaling pa lang kanilang mga magulang, di magiging sinungaling na rin.
O kung nakagawa yun ng bata na chismosa ang kanyang ina, di chismosa na rin siya, yung babae, minsan pati lalaki. Astaghfirullahaladzim. Kaya kailangan talaga mga kapatid, sabi ng mga scholar, kailangan talaga ng tuturuan natin ang ating mga anak ng mabuting asal, mabuting pag-ugali sa pananalita, sa kilos. Siyempre, ang pinakasimple kasi, yung pananalita kasi, baka sa ano, sabi nga nila, madali namang magsalita kasi wala namang buto yung ating dila eh. Kaya madaling pagalawin. Astaghfirullahaladzim. Eh kung yun na natutunan ng mga bata, lalo yung mga kababaihan, yung mga babae, natutunan nila sa kanilang mga inang pagiging chismosa, kawawa naman sila. At pananagutan yun. Pananagutan yun kayong mga ina. Pananagutan yun sa kabilang buhay. Isa rin sa dapat na matutunan ng ating mga anak, paggalang sa iba. Maging magalang. Halimbawa, kung isang tao ay mas matanda kaysa kanya, huwag niyang tawagin ng kanyang pangalan. Sabihin niya, kuya, o tito. Huwag natin silang turuan ng masamang pag-ugali na kapag kahit sinong tao, tatawagin lang kanilang pangalan kahit mas matanda sa kanila. Walang respeto, walang modo, walang paggalang. Astaghfirullahaladzim. Kaya, tuturuan natin sila ng bukod sa wag mayabang, wag maging inggitera, wag maging, ibig sabihin na, inggit sa mga bagay na lalo ni makamundo. Kung gusto nila mainggit sila sa bagay na para sa Islam. Ano yun? Kasi pag nakita nilang yung anak ng kapitbahay ang galing magsala, yung anak ng kapitbahay magaling magluto, tinutulungan niya ang kanyang ina, yung anak ng kapitbahay ay halos lahat ng gawain ng kanyang ina, tinutulungan niya ang kanyang ina, doon dapat mainggit. Ay, dapat wala, maging katulad ko yung si ganito at ganun, na kapitbahay namin kasi yung anak niya, ganito, ganyan. Yung doon tayo dapat mainggit sa mabuting gawain, hindi doon sa masamang gawain, hindi doon sa makamundo. Hindi yung kapag nakabili ng magandang gadget ang kapitbahay, ay ibili mo rin, pagpipilitan mo kahit mangungutang ka, ibibili mo rin ng anak mo. Kasi nainggit sa kapitbahay. Astaghfirullahaladzim. Kaya kailangan malinis natin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pagtatanim ng pagkakilala sa Allah, pagrespeto sa utos ng Allah para isagawa, at pagrespeto sa mga tao rin. At pagsasanay sa kanilang mga sarili. Isa rin sa napakahalaga mga kapatid na matutunan ng ating mga anak ay paggalang sa mga namumuno sa Islam. Paggalang sa mga nagtuturo sa Islam. Pag-alang sa mga may alam sa Islam. Kailangan yun eh. Allahu Akbar. Kaya, dahil doon mga kapatid, para marating natin ang pinakamagandang pag-uugali, ay una-una yung pag-uugali na spiritually, Islamically, na spiritual. Ibig sabihin yung pag-uugali ng hindi lang yung ibig sabihin hindi lang yung para sa makamundong bagay. Kaya katulad ng pag-iwas sa mga bawal, ituturuan sa kanila pag-iwas sa mga bawal. Anak, dapat ganito, dapat ganun. Pag nagsalita ka, kontrolado mo ang dila mo, huwag ka magsabi na hindi maganda. Yun nga, sinasabi natin, paano kung natingala, kinamulatan ng anak na babae, lalo ng anak na babae, ay hindi maganda ugali ng kanyang ina. Astaghfirullahaladzim. Kaya, siyempre, isa sa mga paglilinis ng kanilang pagkatao, yung matututunan nila yung, ito obligasyon natin to karapatan ng ating mga anak. Matutunan nila kung paano magpuri sa Allah, paano mag-dhikr, paano mag-tasbih, paano mag-istighfar, at paano magbasa ng Quran,
Na siyempre, sa pagbabasa ng Quran, lalo lang sa mga kababaihan, yung mga batang babae, sino dapat magturo sa kanila sa bahay? Nanay nila. Pwede namang tatay, kaso nga lang, ito yung obligasyon ng nanay. Okay, yun yung patungkol dun sa pag-uugali, mga kapatid, para maging matuwid ang ating mga anak na ano yung mga pag-uugali dapat natin ituro. Sa makamundong bagay, sa, kumbaga, social na pag-uugali, katulad ng pagiging mahiyain, hindi basta-bastang haharap kung hindi kailangan, hindi magiging malakas ang loob magsalita. May mga batang gano'n, natututo siya sa kanilang mga magulang na kahit wala pa silang karapatan na sumabat sa mga salita, magsasalita sila. Hindi, kailangan ay kung magsalita, ang sino man, batang babae o batang lalaki na yun ay tuturo natin sa kanila, kung magsalita, yung yung kailangan lang na sa salita. Sabihin, huwag madaldal. Siyempre, nandito na naman tayo, ugaling babae ang pagiging madaldal. Diba? Kaya turo natin ating mga anak, lalo lang yung mga babae, na huwag madaldal. Kasi, sabi nga nila, pag madaldal ka, makakain ka ng langaw. Astaghfirullah din. Ibig sabihin nun, pag madaldal ka, papasok yung masama sa iyong bibig, kaya masisira ka. Allahu Akbar. Kaya ganito ang ugali ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit sa mga batang kalalakihan, ay kapag may mga ganun salita ng salita na wala namang kabuluhan ng kanyang sinasabi, sabi ng Propeta, ya fulan, kabbir. Magtakbir ka, magsabi ka ng Allahu Akbar. Imbis na sasabihin mo yung Allahu Akbar. Kaya, napakahalaga nun mga kapatid, napakahalaga ng pag-uugaling ito na ituturo natin sa ating mga anak. Pag-uugali na unang-una para maging matuwid tayo sa tingin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pag-uugali bilang karapatan ng mga kasalamuhan natin na maging mabuti ang ugali natin sa kanila. Hindi tayo basta-bastang magsalita, hindi tayo basta-bastang kumilos sa mga kilos na hindi karapat-dapat. Allahu Akbar. Yun ang dapat na ituro natin sa ating mga anak. Kaya, sabi ng propeta sa kanyang hadith, "Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wala yarhamu saghirana." Sabi na hindi kabilang sa amin ang sino man hindi na iginalang ang matanda at hindi niya kinawaan ang bata. Ibig sabihin, ang mga matatanda iginagalang, ang mga bata minamahal at kinaawaan. Allahu Akbar. Yun ang ayon sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag ginabayan ng Allah yung mga magulang na sa pag-aalaga na sa kanilang mga sanggol, katulad ng sinasabi natin, ano yung tatlong uri ng mahalaga magkakasunod na una-una yung pagkakilala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulitin ko lang. Pangalawa, sa gawaing Islam, katulad ng pagsasala sa iba pang mga gawain, bukod sa pagdarasal, pagsasala, bukod sa sambayang, kasunod yung pag-uugali. Pag-uugali rin, napakahalaga. Kaya yung pag-uugali naman, ay pwedeng tatlo rin. Pag-uugali mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, paano mo ginagalang ang kanyang utos, paano mo sinusunod ang kanyang utos, kung paano mo iniwasan ang anuman ang kanyang pinagbabawal, yun ay pag-uugali sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos, pag-uugali natin sa tao, paano natin iginagalang ang mga tao, paano tayo nagsasalita ng totoo, hindi tayo nagsisinungaling sa kanila, paano tayo naging mahiyain, hindi tayo basta-bastang sasabat sa salita o sa gawa. Yun ay ituturo natin sa ating mga anak. Pangatlo, pag-uugali natin sa ating sarili. Pag-uugali natin sa ating sarili. Na ituturo natin sa kanila paano sila makikitungo sa kanilang sarili. Pag
aral ng tamang kaalaman, paggaya sa mga mabubuting tao, pagrespeto sa mga mabubuting tao, yun ay para sa ating sarili. Allahu Akbar. Ngayon mga kapatid, paano natin makamtan ito? Paano natin makamtan itong mga bagay na ito? Makamtan natin ito mga kapatid. Itong mga minimitihin natin na paano lalaki ang ating mga anak sa tamang paglaki. Siyempre, babae at lalaki. Ay paano natin marating ito? Siyempre, hindi naman pwedeng natin marating ito wala sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang pinakamahalaga dito mga kapatid na gagawin natin, yung sabayan natin ang ating pagtuturo ng tamang kaalaman at totoong kaalaman, pagsagawa ng tamang gawain, at pagsasanay kung paano isagawa ang mga ito, pagsasanay sa mabuting pag-uugali. Pagkatapos nun, paano natin marating ang itong minimithi natin na magiging ganun ng ating mga anak? Unang-unang napakahalaga mga kapatid, doon tayo sa sangguni sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manalangin tayo para sa kanila. At ang panalangin ng magulang sa kanilang mga anak ay kaagad dinidinig ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dinidinig ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayo ng pinakapangunahin na dapat na magawa natin ay panalangin. Para mangyari itong gusto natin na kung paano natin may tuwid ang ating mga anak, ay doon tayo manalangin palagi. Palagi hindi lang yung paminsan-minsan lang. Palagi natin ipinapanalangin ang ating mga anak na sila'y maging matuwid, sila'y magiging mabuti, paglaki nila sila'y maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Manalangin tayo. Kaya nga, ano ang isa sa mga panalangin ng nabanggit sa banal na Quran? Yung panalangin ng mabuting tao, paglaki niya, pagtanda niya, pag-abot niya ng 40 taong gulang, sabihin niya, wa aslih li fi durriyati. Ituwid mo ko at ituwid mo ang aking pamilya, aking mga anak. Inni tubtu ilaik. Dahil ako'y nanumbalik sa iyo. Ibig sabihin, isabay natin sa ating paghingi ng kapatawaran sa ating nagawang pagkakasala. Wala naman taong perpekto. Isabay natin doon ang paghingi natin ng gabay sa ating mga sanggol, sa ating mga anak. At tiyak, ikaw bilang isang magulang, tiyak na didinggin ng Allah ang ating mga panalangin. Walang pag-alilangan doon mga kapatid. Ipagpatuloy po natin ang pagpapalipalan ito mga kapatid. Diyan lang muna kayo. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.